Luba at Prinsesa ng Aswang. Noy, bakit nandito ka? Di ba malayo ang bahay nyo? Sa susunod, huwag kayong magpagabi sa daan. Alam nyo naman ang mangtas dyan sa baba. Huwag mo akong subukan. Pumapatay talaga ako ng aswang. Magandang araw po sa inyo, admin. Ako nga pala si Angeli. Isishare ko lang po ang kwento namin sa inyo sa mga karanasan namin sa aswang. Mga 7 years old po ako nito. Unang mangyari ito, hindi ko talaga makakalimutan. Nakatira po kami sa bundok, malayo sa pamayanan. Walang malapit na kapitbahay. Dahil ang pagitan doon bago ang isang kapitbahay mo ay bundok pa, so napakatahimik talaga. Tuwing bababa kami para mamili ng mga kinakailangan namin sa bahay, dapat ay maaga pa lang nang sa gayon ay makabalik agad upang hindi magabihan sa daan. Pero kung sanay ka o mabilis maglakad, hindi ka naman magagabihan. So eto na nga po. Isang araw, bumaba kami ni Mama. Dalawa lang kami na namili dahil ang tatay namin ay may ginagawa sa bahay. At dahil tanghali na po noon, so alam naming magagabihan kami sa daan lalo pat mabagal akong maglakad. Yun na nga ang nangyari pagbalik namin. Inabutan po kami ng dilim. Kumuha kami ng lukay at yun ang ginamit namin ni Mama para pang ilaw sa daan. Si Mama ko tahimik lang pero alam kong may kinatatakutan siya. Mabuti na lang hindi nagtagal nun. May nakasabayan kaming tagabundok din. Mabilis ang lakad niya mula sa aming likuran kaya naunahan niya kami. Isang lalaking magsasaka na sabi ni Mama, matapang dahil hindi ito natatakot kahit mag-isa lang siyang uuwi sa kanyang payag sa bundok. May mga karanasan daw ang tao na yon sa aswang. So, sumabay kami sa kanya. Ayon, hindi niya po kami iniwan. Nauuna siya. Ngunit kapag mapansin niyang naiiwan kami lalo pat mabagal nga po akong maglakad, hinihintay niya po kami ni Nanay. Kilala lang namin siya dati sa mukha pero sa pangalan ay hindi dahil ayun nga, malalayo po ang bawat isa sa bundok o yung mga kapitbahay. Pagdating namin sa Bakilid o yung elevated part na daanan ng bundok, huminto po talaga siya at tinignan kami. Hinihintay niya kami na makaahon. Sa unahang banda kasi, may mayayabong na kawayan at sa gitna ka mismo dadaan. Tapos malayo-layo rin po iyon. Bawat gilid ng dinadaanan naming mga tao, puro talaga kawayan. Ang part po na yun, admin, tambayan daw po ng mga aswang ayon sa mga kwento-kwento sa amin. Meron daw nakalambitin na mga aswang doon na nakita nung taong nakasabayan namin. Pero matapang po siya, kaya hindi siya natatakot kahit na mag-isa lang. Tapos, laging nakahanda ang kanyang itak sa tagiliran. So yun na nga po dahil medyo nahihirapan si Nanay gawa ng mabigat ang kanyang dala. Tinulungan siya nung lalaki. Kinuha yung kanyang dala tapos ayun, nakaahon na po kami. So papasok na po kami noon sa kawayanan habang nagkukwento si Nanay sa nakasabayan naming lalaki. Nang maya-maya pa, bigla na lang may dumaan sa bandang unahan na sobrang laking baboy. Tumawid ito tapos nagtago sa kawayanan. Sobrang bilis tumakbo. Kasunod nun, humuni ang wakwak dun mismo nang gagaling sa kung saan sumuot ang baboy na itim. Napahinto kaming tatlo pero yung lalaki sabi niya wag lang daw kami magpadala. Wag magpakita ng takot dahil mas lalong manghaharang daw ang aswang. Nagsalita siya at sabi niya, wag mo akong subukan, pumapatay talaga ako ng aswang. Yung aswang naman, parang nagagalit sa kanya kasi mas humuni pa ng humuni.
Pero yung lalaki ay pinaringgan niya talaga ang aswang. Hindi siya natakot. Pagkatapos noon, nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ako'y nangingilabot na pati si mama, pero pinipilit na lamang namin ang aming sarili. Kunyari, hindi kami natakot. Tara na, tabi lang kayo sa akin. Ikaw, Ineng, dito ka sa gitna. Wika pa nung lalaki. Nakilala namin siya nung nagpakilala ito kay mama kanina. Siya si Paterno na taga-kabilang bundok. Sabi pa ni mama, mabuti na lang talaga nakasabayan ka namin, Kuya Paterno. Kung wala ka, hindi ko maisip ano kayang mangyayari sa amin dito. Sa susunod, huwag kayong magpagabi sa daan. Alam nyo naman ang mangtas dyan sa baba. Oo, kuya. Yung wakwak naman, paikot-ikot na humuhuni sa amin. Kaya nakahawak talaga ako ng mahigpit sa aking inay. Tapos dikit kami kay Manong Paterno habang naglalakad. Maya-maya pa, may nagpakita na naman sa amin sa unahan. Maitim na nilalang, hindi maklaro dahil medyo distansya ito. Hinugot ni Manong ang kanyang itak dahil sabi niya, kanya umanong lubaon. Salitang Bisaya na ang ibig sabihin po sa Tagalog ay saksakin. Ang aswang na humarang sa amin sa unahan. Ngunit paglapit niya ay bigla po itong naglaho tapos humuni na naman ng malakas sa unahan. Sabi ni Manong, huwag ka talagang magkakamali sa aking aswang ka. Baka ikaw ang sunod kong maluba. Wika pa nito. Ayon sa kanya, meron na pala daw siyang naluba dati na isang aswang. Nakaengkwentro niya doon din banda sa may Kawayanan. Tara na, diretso tayo. Huwag kayong magpadala dyan, akong bahala dyan. Dumiretso na kami. Pagdating sa unahan, sa maniwala po kayo o hindi, tao na talaga ang nag-abang sa amin, Sir Admin. Isang matandang lalaki, humarang mismo sa dinadaanan namin kaya hindi kami makadiretso. Alam nyo naman sa bundok, maliit lang ang daanan ng tao dyan. Sobra pong nakakatakot ang mata ng matanda. Pula, malalaki na siga masyado o nanlilisik na tinitignan kami isa-isa. So nagtago ako sa likod ni Manong Paterno, pati si Mama. Takot na takot kaming dalawa. Huminto si Manong pagkatapos ay tinanong niya ang matanda. Noy, bakit nandito ka? Di ba malayo ang bahay niyo? Ikaw ang tumatambay dito sa Kawayanan lagi eh. Tinatanong niya. Kinakausap ngunit tumitig lang sa kanya ang matanda na yun na humahangos. Nakahawak na si Manong sa kanyang itak noon. Handang-handa na anumang sandali. Nasaksakin ang aswang kung hindi ito aalis sa dadaanan namin. Yung hitsura po ng matanda, yun bang mukhang aatake na talaga. Kaya alerto si Manong Paterno at sabi pa niya, uy, huwag kang magkakamali sa akin, Manong. Hindi kita aatrasan. Hindi ako takot sa inyo. Magkakilala tayo, kilala kita. Kung pipilitin mo talaga, mapipilitan ako. Ano? Bakit ka hindi nagsasalita? Yung matanda naman, mata niya lang ang gumagalaw. Tinitignan niya kami pa isa-isa. Sa puntong yon, tinuro na ni Manong Paterno gamit ang kanyang itak ang matanda sa mukha. Sabi niya, kung hindi ka aalis, kahit magkakilala tayo, papatayin na kita, ano? Aayaw mo? Sige. Sabay lapit ni Manong Paterno at nang akmanan niyang tatagain, bigla na lang yumuko ang matanda at nagsalita. Kaya hindi niya tinuloy ang dapat sana'y pagluba dito. Sabi pa ng matanda na mukhang nahimasmasan. Ha? Na para bang hindi niya alam ang nangyari sa kanya. Pagkatapos nun, humingi siya ng paumanhin kay Manong Paterno. Ang sabi niya, wala daw siya sa kanyang sarili. Mabuti na lang talaga
hindi tinuloy ni Manong yung pagluba sa kanya. Matapos noon ay pinagalitan niya ang matanda. Umuwi ka na sa inyo. Magkakilala lang tayo, gaganyan ka nananakot ka dito. Kayong mga aswang, wala talaga kayong kadala-dala. Umuwi ka na Manong, huwag na kayong manakot sa mga kabarangay natin. Baka isang araw, pagsisisihan nyo yan. Agad namang tumango ang matanda, humingi ng paumanhin pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Hindi ko talaga makakalimutan yon, admin. Ang matanda na yon, kabundok lang po siya namin. Kapitbahay kong baga pero sa kabilang bundok ang bahay niya, malapit sa Sapa. Malayo po yun sa Kawayanan pero nakakarating po siya doon para mangharang. Totoo ang sabi-sabi dati na may aswang na tumatambay sa Kawayanan. Hindi lang siya kundi mayroon pang iba. Dati, haka-haka lang po yung tungkol sa matanda na yon. Dahil nasaksihan namin, ayon, nagbago ang paniniwala namin ni Mama. Totoo pala talaga na aswang ang matanda na yon. Mag-isa lang po siyang naninirahan sa bahay nito. Meron daw isang anak na babae pero hindi na umuuwi sa kanya. So, hayon na nga po. Magmula ang pangyayari na yon, hindi na talaga kami nagpapagabi sa daan ni Nanay. Mahirap na kasi, ayon kay Manong Paterno, ang aswang daw ay nasa katawan niya ng tao. Kapag susumpungin, aswang na raw ang kumukontrol sa katawan nila at utak. Kahit magkakilala pa kayo, kung hindi naman kontrolado ng tao yung aswang sa katawan niya, wala rin. Pwede mo rin talaga yung ikapahamak. Pasalamat na lang talaga kami kay Manong. Paano na lang kung hindi namin siya nakasabayan noon? Siguro, may nangyari na sa aming dalawa ni Nanay. Ang tito at tita ko ay nagsubok na mamuhay sa bundok. So, may kapitbahay na kami that time, pero malayo konti yung bahay nila mula sa amin. Meron na silang isang anak noon na mga 7 or 8 years old na. So ayun na nga, nagtayo sila ng maliit na kubo na mataas ang bubong sa may kusina. Sa umpisa, maayos naman ang lahat. Ngunit nung mabuntis si tita sa pangalawa nilang anak, doon nagsimula ang kalbaryo. Ayon sa kanya, mula nung nabuntis siya, meron pong humuhuni na pato sa labas ng bahay nila. Yung lalaking pato. Siguro familiar naman kayo sa huni niyan, di ba? Kaya hayon sa umpisa akala niya ay pato lang nila dahil meron din po silang mga alagang pato. Hanggang sa isang gabi, mga 6:00 pasado pa lang naman, sumasakit daw ang tiyan ni tita. Hindi niya malaman kung gutom lang ba o kung ano. Sabi naman ng kanyang mister, mag-CR lang daw baka mawala. Hindi siya nag-CR kasi hindi naman daw siya nakaramdam ng tawag ng kalikasan. At isa pa, ang CR ay nasa unahan pa sa labas. So habang hinihimay niya ang malunggay, kasi maglauoy daw sila nun bigla na lang may bumagsak sa bubong tapat mismo kung saan siya nakaupo sa may kusina. Tapos, sinundan ito ng sobrang nakakapangilabot na kalmot ng kuko sa yero. Pati ang mister niya, nabigla at hindi nakagalaw sa kanyang naririnig. First time kasi na mangyari sa kanila yun. Sa sobrang takot naman ni tita, sumigaw siya ng malakas kaya dinig sa amin kahit na may kalayuan konti ang bahay nila. Agad na pinuntahan ni tatay at may dala po siyang itak nun kasi narinig namin ang sigaw niya na aswang. Paglapit ni Papa, nakita niya po yung pato na lumipad pababa mula doon sa bubong ng kusina nila. Tapos, parang tumakbo daw sa may silong o yung humalo sa mga pato nila. Ngunit ang nakakapagtaka po ayon kay Papa, yung mga pato raw na alaga nila tita. Biglang nagsikaripasan ng takbo, lumipad pa ang iba, natakot doon sa isang pato na pumalo sa kanila. Subalit para hindi matakot si tita na buntis, baka makunan daw, pangiti-ngiti lang po si Papa noon na pumasok sa kusina nila
at nagsabi kay tita na pato lang daw yung nasa bubong nila. Huwag daw matakot. Nanginginig sa takot si tita, sabi niya. Akala raw niya kasi aswang na yung nasa bubong at mamamatay na siya ng gabi na yon. So ngumiti si Papa, sabi niya sobra ka naman. Pinakalma nila ang buntis, ayon kumalma. At yung anak nila natakot daw sa sigaw ni tita, hindi sa aswang. Kinabukasan, sekretong kinausap ni Papa si Tito. Nagbilin siya na mag-ingat lang daw lagi, lalo pat buntis si tita dahil yung pato pwedeng papato-pato lang daw. So ayun, pinayuhan siya ni Papa na maglagay ng mga kahit simpleng pangontra sa palibot na ginawa naman ni Tito. Ang kusina ng bahay nila Sir Admin, mataas po yun. Gumawa si Tito ng maliit na tulugan sa ibabaw nun. Malapit na sa kisame at ginawa niya ng hagdanan paakyat. Yun ang tambayan niya tuwing gabi dahil presko. Hinarangan niya ng mga kawayan yung dingding na binutas niya na nagsisilbing bintana sa ibabaw para makita niya ang tanawin sa labas at papasok ang hangin sa loob. Yung anak naman po nilang 7 years old, doon din tumatambay tuwing gabi. Bumababa lang ito kapag inaantok na. Isang beses, mga 7:00 pasado, naglalaro ang bata roon ng laruan niyang may tubig sa loob na yun bang i-shoot yung mga ring na kulay-kulay. Ang nanay niya noon ay nakaupo sa kusina at ang tatay naman ay nasa pintuan ng kwarto nakaupo rin, nakikinig ng radyo. Maya-maya pa, ayon sa kwento ng pinsan kong bata, may narinig daw po siyang tinig ng patong lalaki sa tabi niya. Hindi niya pinansin dahil pag-aakala niya po ay pato nila. Patuloy lang siya sa kanyang paglalaro. Bumaba pa nga raw siya noon at kumuha ng biskwit. Pagkatapos ay bumalik sa taas, humiga at naglaro naman. Di nagtagal, humuni ulit ang pato na parang sa tenga niya lang daw, dikit sa dingding na may butas na hinarangan ng mga kawayan ng tatay niya. Hanggang sa magtaka siya dahil yung pato raw po nila ay nasa silong lang naman. Bakit daw? Nakarating doon sa ibabaw wala rin namang dapuan. At isa pa, hindi nakakalipad yung mga pato nila. Nang mapalingon siya sa may bintana, bumulaga sa kanya ang 2 matang pulang-pula na bigla raw umatras pero nakikita niya pa rin. Sobrang kinilabutan si Dodong dahil tumitig daw po ito sa kanya. Umiyak siya noon, admin, pero mahina at wala raw boses na lumalabas sa kanyang bibig. Dahil daw sa pag-iyak niya, ayon pa sa kanya. Tinawag niya ang kanyang mama, nandoon lang naman sa babae, pero hindi daw po siya naririnig. Kaya umiyak na lang daw siya at parang hindi raw po siya makagalaw habang nakatitig sa kanya yung aswang na nasa bintana. At dahil naninigas daw ang kanyang katawan, pinilit niyang gumapang hanggang sa makalabas siya at muntik pang mahulog, buti na lang nakakapit siya sa hagdanan. Ang kanyang laruan ang nahulog doon sa may tabi ng kanyang nanay, kaya napansin siya. Napatingin ang mama niya sa ibabaw, ayon. Sumigaw ito ng sumigaw, umiyak pa ng umiyak. Dahil nakita nito ang kamay na maitim na inaabot ang kanyang anak. Kaya dali-dali nilang hinila si Dodong at yun, hindi naabot ng aswang. Ang ipinagtataka lang nila, bakit daw hindi man lang sumigaw si Dodong. Sagot ng bata, kanina pa raw siya sumisigaw kaso wala raw boses na lumalabas sa bibig niya dahil daw sa kanyang pag-iyak. Ngunit kung si Papa ang tatanungin, hindi daw po yun dahil sa pag-iyak ng bata, kundi meron daw pong ginawa ang aswang para walang boses na lalabas sa bibig niya. Dahil sa pangyayari, sinira ng tatay niya yung ginawa niyang tambayan sa ibabaw ng kusina. Mukhang mangtas daw ang aswang na yon sapagkat wala itong pili, mapabuntis man o bata na 7 taong gulang na.
Nakakatakot ang aswang dahil gabi-gabi po silang binabalik-balikan talaga. Dahil sa trauma, nagdesisyon ang pamilya nila na umalis na lang sa bundok. Ang pinaghihinalaan ni Papa, yung aswang na yon ay ang aswang din na minsang humarang sa amin sa kawayanan. Kaso dahil kulang din naman po sa ebidensya, wala rin pong kasiguraduhan kung siya ba talaga. Ngunit kung minsan nga naman, kinakarma din po ang mga aswang. Sa paanan ng bundok ay meron pong grupo na manginginom. Yung bahagi ng lugar na yon ay meron na pong mga kabahayan. Isang araw, may kumalat po na kwento. Meron pong mag-asawa na nakatira sa isang bahay doon. Buntis ang babae sa panganay na anak at hindi pa malaki ang tiyan. Isang gabi ay meron daw pong pato na pumasok sa kwarto nila. Napansin ng mister kaya initsahan niya ng kulambo at yun, natrap ang pato. Agad na hinuli ng mister pagkatapos ay sinakluban ng malaking basket. Dinala niya sa silong, pinatungan ng malaking bato upang hindi makawala. Hinayaan lang nila doon. Kinabukasan, takang-taka ang mag-asawa dahil nag-iba raw ang hitsura ng pato. Pula ang mga mata nito. Ang dila ay nakalabas o nakalawit sa kanyang tukang maitim. Tapos ang galamay sa paa ay parang sa uwak. Ibang klaseng ibon umano ito. First time nila na makakita na ganong ibon. Hindi naman daw wild duck dahil hindi po ganon ang hitsura nito. So, dinala nila sa mga kapitbahay, lalo na doon sa mga lasinggero. At dahil mataba ang klase na ibon na yon, hinatay daw po nila. Inadobo nila pagkatapos ay ginawang pulutan sa tuba. Masarap naman daw, kakaiba ang lasa at texture ng karne. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, madilim-dilim na, may matandang lalaki na lumapit sa kanila doon sa mga manginginom ng tuba at nagtatanong umano ito kung may nakita bang pato na kakaiba ang hitsura. Nagkatinginan daw ang mga lasinggero pero tumanggi sila na wala daw silang nakita. Ngunit sa pananalita umano ng matanda, parang alam daw nito na nasa kanila ang hinahanap. Nakiusap daw ang matanda kahit isang balahibo lang daw okay na siya. Kaso, sinunog na nila ang balahibo ng pato na yon. As in wala na po talagang natira. Kaso tumanggi daw sila kasi wala raw po silang nakita na ganon. Bigla na lang daw humagulgol sa iyak ang matanda na yon pagkatapos ay umalis na nagsasalita. Ang sabi raw, prinsesa niya umano ang pato na yon, bakit daw nila pinatay? So nilapitan daw ito ng isa pang matanda na nakatira roon. Kinausap sa unahan kung ano ang nangyari. Pag-alis daw nung matandang umiiyak, lumapit siya at kinausap yung mga manginginom. Sinabi umano sa kanya nung matanda, ang pato raw na tinutukoy niya ay ang anak niyang babae na prinsesa umano. Bago lang daw lumipad o nagpa-practice pa lang daw sa pagiging aswang nito kaso hinatay daw ng mga tambay. Nang marinig nila, kanya-kanya raw pong takbuhan ang mga palahubog na yon sapagkat yung kanilang kinain, aswang pala na bago palang tinuruan. Anak pala ito ng matanda sa baba na minsang humarang sa amin sa kawayanan. Umuwi sa kanya na bago palang daw naging aswang. Matapos noon, ilang linggo ang nakalipas. Nabalitaan na lang namin na umalis na ito at mga paryente na niya ang nag-uuma sa kanyang umahan at tumira sa kanyang kubo. Yung mga tambay naman na kumain sa pato, kanya-kanyang nagbakasyon. Natakot daw na baka balikan sila ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat, Angeli. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts. Binabati ko nga pala itong mga super idol na members natin, si Ma'am String Bullion or Bulin. Ayan, at saka kay Samantha Cruz, no?
Maraming salamat po sa inyong suporta mga ma'am sir, no? Pinakamahal po kasi yung kanilang pinili kaya maraming salamat po taos puso mula sa inyong narrator. At syempre sa mga members natin, Story Hike Subtotski, 37 months na, kay Jean na magwa 1 month, Jim Similia 32, kay Jaber Amindato, kay Susana Dorn, kay Junizel Alviola, kay Cheng's Channel, kay Luis Elmido, kay Rancid Horror Stories, Jeffrey Bunyad, kay Rose Kim, kay Mike at kay Rosary Jayarante. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta po sa ating munting programa. God bless po sa inyo and more blessings to come. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.